Queen Elizabeth II. Narinig na nga natin sa balita at sa social media ang pagpanaw ng reyna. Marahil hindi ganun kabigat para sa marami sa atin ang kanyang pagkawala. Pero para sa iilan, lalong-lalo na sa United Kingdom, ang pagkawala ng reyna ay isang malaking kawalan at matinding sakit. Minahal kasi ng sobra ng maraming tao si Queen Elizabeth. Akalain mo, napakatagal niyang namuno bilang queen ng kanyang nasasakupan. Umabot ito ng 70 years. Hindi basta-basta ang bagay na yun ha. Pero alam nyo ba na sa kasaysayan ng Japan ay mayroong isang leader na umabot naman sa 100 years ang kanyang pamumuno. At walang iba kundi ang emperor na ito. Kapag kurap o masama ang isang namumuno, madali lang itong mapatalsik dahil siguradong mag-aaklas ang mga tao. Pwede kang magtagal sa posisyon kung ikaw ay isang leader na tinatakot ang mga mamamayan. Pero madalas ay di nagtatagumpay ang ganon. Hindi naman tinakot ni Queen Elizabeth ang kanyang nasasakupan. Kaya isa lang ang masasabi natin dito. Si Queen Elizabeth ay iba sa lahat. Nagawa niyang pamunuan ang kanyang kaharian sa loob ng 70 years. At masasabi ko ulit, hindi basta-basta ang bagay na yon. Iba't ibang henerasyon at ugali na ng mga tao ang dumaan sa kanya. Kaya hindi may tatangging minahal at nagustuhan talaga siya ng mga tao. At ngayon nga ay pag-uusapan po natin kung bakit gustong-gusto ng kanyang nasasakupan si Queen Elizabeth II. Ito ang 15 countries na dating pinamunuan ni Queen Elizabeth. Independent ang mga bansang ito sa isa't isa. Meron din silang sariling leader at political system. Pero nagsasubmit pa rin sila kay Queen Elizabeth. Kabilang ang 15 bansang ito sa tinatawag na Commonwealth Realms. Meron ding tinatawag na Commonwealth of Nations. Binubuo naman ito ng 54 countries na dating sakop ng British Empire. Si Queen Elizabeth II naman ang leader ng Commonwealth of Nations. Ito ay isang organisasyon lamang tulad ng United Nations at NATO. Yung ilang mga miyembrong bansa dito ay mga republic na. Tulad ng India na hindi na under ng British Empire. Pero dahil gusto pa rin nilang maging under sa impluwensya ng monarkiya, kaya sila ay nag-volunteer na sumali sa Commonwealth of Nations. So basically, ang 15 bansang ito at ang Commonwealth of Nations ang siyang pinamumunuan dati ni Queen Elizabeth II. Napakaraming leader, bansa at mga tao ang under sa pamumuno na iyon. Pero bakit nga ba nila nagustuhan ang reyna? Ito yung naging comments ni President Biden ng USA patungkol sa pumanaw na reyna. Binanggit niya dito kung paano niya hinangaan si Queen Elizabeth. Etong araw ay source of comfort at pride. At mararamdaman mo nga ang personal na connection mula sa reyna kapag ito ay nagsasalita. Nabanggit rin niya na sobrang bait ng reyna. Nang dumalaw si President Biden sa UK taong 2021 ay naranasan niya ito. Welcome talaga sila ng napakainit. And speaking of pag-welcome ng napakainit ay ganito rin ang naramdaman ni former President Obama nung na-meet niya si Queen Elizabeth. Nabanggit nga niyang magaling magpakalma at may sense of humor ang reyna. At totoo ngang mapagbiro ito. Maraming nakapansin nga na nagbibigay ng saya ang reyna nung siya ay nabubuhay pa. Yan nga ang sinasabi ng mga kilalang leader sa Amerika. At mayroon ring komento ang ilang mga leader sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ano naman ang masasabi ng mga mamamayan? Well, panoorin po natin ang ilang mga interview na ito. Queen, she's the person we've always looked up to. Somehow, it's just sad to pledge to life in this country. Makikita po natin rito na nagluluksa talaga ang mamamayan sa UK dahil sa pagkawala ng kanilang reyna. Nalungkot ka rin ba sa pagkawala ni Queen Elizabeth? #yes or #no, please comment down below. Unang narinig ng publiko ang boses ni Queen Elizabeth sa radyo ng UK taong 1940. 13 years old pa lamang siya sa mga panahon na yon. Kasama ng kanyang kapatid na si Princess Margaret. Sila ay nagbigay ng mensahe para sa mga batang napurwisyo ng digmaan. At taong 1953 sa edad na 27, siya ay kinoronahan bilang isang reyna. Pero ano ba ang susunod na mangyayari ngayong pumanaw na si Queen Elizabeth II? Well, eto po ang mga posibleng mangyayari. Mayroong tinatawag na Operation London Bridge is Down.
Ito ang codename na nangangahulugang pumanaw na ang reyna. Ang operation ay isang plano kung saan makikita roon ang dapat gawin ng UK kung darating man ang araw na pumanaw ang Queen. Matagal nang pinaghandaan ng kanilang gobyerno ang araw na iyon para alam na nila ang gagawin. Nung pumanaw si King George ay tinawag na Operation Hyde Park Corner naman ang pag-aanda. At eto nga ang mangyayari sa operation, automatically papalitan agad ni King Charles ang trono. Ang dating Prince Charles of Wales ay magiging King Charles III na. Ilang oras lang pagkatapos ng pagpanaw ng reyna ay ihahatid agad ng kanilang private secretary ang mensahe sa Prime Minister at sa ilan pang mga government officials bago ito isa publiko. Ibababa rin sa kalahati ang mga flags. Ang website ng royal family ay magiging black. Pati ang BBC channel o British Broadcasting Corporation ay magpapalit din ng logo. From red, ito ay magiging black and white na. Sa loob ng BBC ay mayroon ding isang alarm na magpapahiwatig na pumanaw na ang reyna. Dahil dyan, required ang lahat ng mga reporter at mga employee na magsuot ng black and white at lahat ng mga comedy program sa BBC ay papalitan ng mga documentaries patungkol sa reyna. Sa pangalawang araw naman ay pupuntahan ng Prime Minister ang bangkay ng reyna at sa araw mismo ng libing ay magkakaroon ng 2 minutes na katahimikan sa buong UK at magsasarado ang lahat ng London Stock Exchange. Papalitan na rin ang muka sa pera ng UK. Lalagyan na ito ng muka ng bagong hari at ang lumang pera ay ibabalik na sa bangko. Pati ang mga passports at ang mga tatak sa helmets ng mga pulis ay papalitan na rin. At marami pang mga pagbabagong mangyayari, lalong-lalo na sa bansang under sa naturang monarkiya. Pumanaw nga ang reyna sa edad na 96 at 70 years nga nitong pinamunuan ang kanyang kaharian. Sa loob ng 70 years na yon ay nasaksihan niya ang space race, ang moon landing, ang pagbabago ng mga teknolohiya, ang pag-evolve ng mga cellphone at mga computer. Nasaksihan ng reyna ang pagbabago ng panahon at ng mga tao. Ganon din ang iba't ibang trahedya at mga sakit na dumako sa buong mundo. Ang reyna ay gumabay sa mga bansang apektado, nagbigay ng comforts at tumulong na parang isang maalagang ina. Maraming mga world leaders ang makapagpatunay rito na makikita natin sa kanilang mensahe sa pagpanaw ng reyna. Sa inyong palagay, may malaki kayang mangyayaring pagbabago ngayong pumanaw na si Queen Elizabeth II? #yes or #no? Please comment down below.